Kumusta mga kabasketball? Update lang tayo dito sa ating Team Gilas Pilipinas. Ayan, ilang araw na lang sasabak ng ating national team sa FIBA Asia Cup 2025. At mukhang handang-handa na sila matapos ang solidong panalo kontra dito sa Jordan sa kanilang friendly match. Natapos ang laban sa score na 75-61. Solid yung larong pinakita dyan itong si Calvin Optana na kahit meron pang iniindang injury, tumapos ito ng 4 na 3-point shot para hindi na nga makahabol itong koponan ng Jordan. Ito yung mga kailangan natin, no, mga kabasketball, yung consistency dito sa shooting. No? Swak na swak itong si Calvin Octana kung ganito pa rin yung mga bitaw niya dito sa FIBA Asia Cup. Talagang kakabahan yung mga kalaban natin. At napansin natin mga kabasketball, mukhang nakukuha na nitong si Coach Tim Cone yung tamang timpla at diskarte dito sa pagpapaikot ng players ng Gilas. No? Napansin niya na hindi pwedeng pagsabayin itong si Junmar Fajardo at AJ Edu dahil nakita natin laro ni AJ, no? Maganda. Unlike nung naglaro sila sa Latvia, nandiyan pa si Kai Soto, pinagsasabay niya itong si Junmar at itong si Kai. Pero dahil marami nga tayong injury, yun yung adjustment na ginawa ni Coach Tim Cone. So nag-work naman yan dyan sa kanilang friendly match din versus Macau Black Bears. Kita natin na lumabas lalo yung laro nitong si AJ Edu. Partida galing din yan sa ACL injury kung saan yun din yung injury ngayon nitong si Kai Soto. Hopefully maging consistent din itong si AJ Edu, no? Kasi kailangan talaga natin yan, kulang tayo sa big man. Inaasahan natin dito na mas magiging fluid yung ball movement para mabilis makahanap ng open shooter. Kagaya nga ng pinakita nitong si Calvin Optana dito sa game nila versus Jordan. Yung pass break attack natin, gamit yung bilis ni Dwight Ramos at Scottie Thompson, nakita naman natin dito sa laban. Although isa na lang yung gagawa ng solusyon dito ni Coach Tim Cone, yung perimeter defense, dahil nakita natin na marami pa ring open shot at 3-point shot itong nakalaban natin, yung Macau Black Bears. Dami nilang tinira dun sa tres. Ito yung kailangan nating masolusyonan. Pagdating nga dito sa FIBA Asia Cup, no? Hindi natin pwedeng iwanan lagi yung mga bantay natin dyan sa labas. At ito sinasabi ko mga kabasketball, I think it's time na bigyan na ng chance at ng kumpiyansa nitong si Coach Tim Cone, itong si Carl Tamayo at itong si Kevin Kiambao. No, sana paglaruin nila ng mahabang minuto dahil kita naman natin yung nilaro nitong si KQ. Nando na yung rhythm niya, no? Tsaka yung kumpiyansa niya, talaga nakita natin na nadala niya KQ yung kanyang experience sa paglalaro niya dyan sa US sa kanyang mga training camp. Ang laki ng pinagbago niya. At kung mapapansin nyo, no, lumaki din itong si KQ, no? Naging bulky yung katawan niya. Pero hindi pa rin nagbago yung bilis niya. Yun yung kaibahan niya dito kay Dwight Ramos, no? Na medyo prone sa turnover. Pero itong si KQ, nakita natin magaling siyang facilitator, magaling siyang pumasa. At syempre, no, confident siya. Taas ng confidence siya na tumira sa labas o sa tres dahil meron naman talaga siyang shooting. Si Carl Tamayo, ganun din. Kaya hopefully, no, sana request natin kay Coach Tim Cone, bigyan ng mahabang playing time or minutes itong si Tamayo at itong si Kevin Kiambao dahil talagang mapapakinabangan natin to dito sa FIBA Asia Cup. Lalo't nandiyan naman itong si AJ Edu at itong si Junmar Fajardo. Ayan opinion lang natin yan mga kabasketball. Sa tingin ko, panahon na, no? Panahon na nitong si KQ at nitong si Carl Tamayo na mag-shine dito sa Team Gilas Pilipinas. Ayan, hanggang dyan muna mga kabasketball. Babalikan ko kayo sa August 6, unang laban natin versus Chinese Taipei. Ayan, ano masasabi nyo? I-comment nyo naman dyan sa baba. Mag-like, share, and subscribe. Ako po si Super Chris TV.